Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 2861. At Ambrose, kahit na siya ay tumutulong sa tabi, ay tila kalmado, ngunit iniisip niya ang tungkol sa pamilyang Carter. His Royal Highness. Kapag naghahanda upang ibahin ang panglimang, si Luo Ping ay seryoso at sinabi. Kay Ambrose, ang panglimang ito ang pinakamahalagang bagay. Kapag nabigo ito, matatalo ito, bagaman hindi nito papatayin ang iyong kamahalan. Ngunit malamang din, na maging sanhi ito upang matawag itong stupor ng iyong kamahalan. Ang stupor ay isang sinaunang pangalan, sa madaling salita, ito ay isang taong hindi halaman. Natataranta, narinig ito, si Ambrose ay natigilan, at hindi mapigil ang ungol ng lihim sa kanyang puso. Sa madaling salita, kung nabigo siya, ang kanyang ama ay hindi mamamatay. Ngunit mawawala sa kanya ang lahat ng mga kakayahan. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Ambrose, kita ko, Dr. Luo, ipagpatuloy natin. Tumanggo si Luo Ping at dinampot ang panglimang panloob na tableta, na naghahanda sa fuse. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga mata ni Ambrose ay kumislap at itinaas niya ang kanyang kamay at diretsyo na hinampas si Luo Ping. Upang maging matapat, nais ni Ambrose na gumawa ng aksyon laban kay Luo King, ngunit nais ni Haring Kenny na patayin ang pamilyang Carter. Hindi siya mapigilan ni Ambrose, kaya't kailangan niyang makipagsapalaran. Sinabi rin ni Luo Ping ngayon lang na kung nabigo ang pagsasama ng panloob na alchemy, hindi mamamatay si Haring Kenny. Ikaw ang kanyang Royal Highness. Sa sandaling ito, parehong nagulat sina King Kenny at Luo Ping. Hindi nila inaasahan na bigla na lang umatake si Ambrose. Sa pagkabigla, nais ni Luo Ping na umiwas, ngunit siya ay masyadong matanda. At si Ambrose ay gumawa ng isang mabilis na paggalaw na hindi man lamang umiwas. Bang! Ang palad na ito, na naglalaman ng 10 antas ng kasanayan ni Ambrose, ay malakas na bumagsak sa puso ni Luo Ping, at nang marinig ang kanyang hiyawan. Diretso na lumipad ang buong tao, at sa wakas ay tinamaan ang haligi sa pintuan bago bumagsak ng mabigat. Sa sandaling lumapag siya, nag-agos ng dugo si Luo Ping at nilamon ang huling hininga. Paumanhin. Sa pagtingin kay Luo Ping na namatay na malungkot, naramdaman lamang ni Ambrose na nanginginig ang magkabilang kamay, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pakikibaka at pagkakasala. Paumanhin, Dr. Luo, ayokong pumatay ikaw, ngunit hindi ko talaga magawa. Panipi. Oo, balak ni Ambrose na gawing isang halaman si Haring Kenny, na may malaking kahalagahan at hindi dapat malaman ng pangalawang tao. Sa makatuwid, dapat mamatay si Luo Ping. Nang bumagsak ang boses, lumingon si Ambrose at tumingin ng tahimik kay Haring Kenny. Ikaw ay nag-ambala sa kritikal na sandali, mapatla ang mukha ni Kenny, at tiningnan niya si Ambrose na galit. Bakit mo ginagawa ito? Panipi. Pare, kumuha ng malalim si Ambrose. Hininga, na may luha sa kanyang mga mata, na samid at sinabi, palagi kita iginagalang sa aking puso. Minsan naisip din, kita bilang aking biolohikal na ama, ngunit hindi ko lamang mapanood ang pamilyang Carter mayroong aksidente. Huwag mag-alala, magbabago ka. Matapos maging tanga, aalagaan ka namin ng aking ina. Panipi. Tungkol sa New World Continent, may iwan mo ito sa akin. Panipi. Ang hari ay sobrang galit na gusto niyang sumugod, ngunit ang buong katawan ay walang malambot na lakas. Hindi lamang sa ganitong paraan, nalaman ni hari na tila wala siyang imek. Ito mismo ang tanda ng pagiging stupor. Halika dito. Pagkakita sa eksenang ito, pinahid ni Ambrose ang luha sa gilid ng kanyang mga mata at sumigaw sa labas ng hall. Di nagtagal, matapos marinig ang sigaw, sumugod ang mga bantay sa labas ng templo, pati na rin ang mga sibil at opisyal ng militar. Ito, ano ang sitwasyon? Pagpasok sa main hall, natigilan ang lahat nang makita ang eksena sa harap nila. Nagyelo doon, tulala na tulala, nakita kong si Luo Ping ay natabunan ng dugo at walang hininga. Ang hari ay nakahiga sa dragon couch, bagaman bukas ang kanyang mga mata, wala ring reaksyon.
Kabanata 2862. Mga Masters. Si Ambrose ay mukhang malungkot at tumingin sa paligid at sinabi, sa proseso ng paggamot ni Luo Tai sa kanyang ama, maliban sa mga pagkakamali, ang ama ay naging mo si Zhang, bilang isang veterano ng pamahalaang sentral, ngunit nakagawa ng ganyang pagkakamali, ang krimen ay nararapat na mamatay. Panipi, nang sabihin ito ni Ambrose, pagtingin sa katawan ni Luo Ping, siya ay nakaramdam ng labis na pagkonsensya. Dr. Luo, pasensya na, alang-alang sa pangkalahatang sitwasyon, masisisi lang kita. Wu, sa sandaling ito, naririnig ang mga salita ni Ambrose, lahat ay isa-isang nag-react, lahat sa gulat. Ito, ang mga kasanayan sa medisina ni Luo Tai ay napakatalino. Paano magaganap ang ganitong uri ng error? Maaaring ang ganito kamahalan, na naging pabaya sa ilang sandali, ay naging ganito kapag siya ay matanda na. Aba, panipi, paano ito magiging mabuti? Panipi-panipi, lahat ng marami ay napag-usapan, at wala sa kanila ang nag-alinlangan kay Ambrose. Lahat sila ay nagsorry kay Luo Ping. Hindi inaasahang baligtad ng itim at puti. Sa sandaling ito, si Harry Kenny ay galit na galit at patuloy na sumisigaw sa kanyang puso. Bagaman hindi siya makagalaw o makapagsalita, may malay siya, at maririnig niyang malinaw ang mga salita ng mga tao sa bulwagan. Royal Highness, sa sandaling ito, sa ilalim ng talakayan ng lahat, ang isa sa kanila ay lumuhad kay Ambrose sa publiko, ngayong ang iyong kamahalan ay naging ganito. Talagang kapaspalad para sa ating New World Continent, ngunit ang korte ay hindi mapasyahan para sa isang araw. Mangyaring kumuha din ng trono sa lalong madaling panahon. Panipi, oo, ang mamamatay tao ay hindi pa natagpuan, mangyaring kumuha ng trono ngayon at pangasiwaan ang mga gawain ng gobyerno. Siguraduhin na mahuli ang mamamatay tao at maghayganti sa iyong kamahalan. Panipi, Royal Highness, umakyat sa trono sa lalong madaling panahon. Sa isang iglap, lahat ng mga opisyal ng sibil at militar ay lumuhad at sumigaw ng magkasabay sa buong palasyo ng Guangfu. Nang makita ang eksenang ito, nag-atubili si Ambrose, at pagkatapos ay tumango, pagkatapos pumili ng isang araw at maghanda para sa seremonya. Sa pamamagitan ng paraan, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang makahanap ng isang paraan upang gisingin ang emperador. Ipadala ang aking order, agad na magpadala ng mga tao sa iba't ibang mga kontinente upang maghanap ng mga bantog na doktor. Panipi, oo, iyong kamahalan. Ang mga opisyal ng sibil at militar ay sabay na tumugon. Tumawag ka. Huminga ng malalim si Ambrose, binaling ang kanyang ulo upang tignan si Haring Kenny na nakahiga doon, at lihim na sinabi sa kanyang puso, Ama, kahit na hindi ako formal, ngunit kalooban ng Diyos, kaya't mangyaring makasiguro ka. Mag-ulat, sa sandaling ito, isang gwardya ng bilangguan ang sumugod sa gulat, pawis. Napawis, at sinigawan si Ambrose, kamahalan, hindi maganda, lahat ng mga pamilya ng Carter ay natangay na. Ano, narinig ito, ang mga mukha ng mga opisyal ng sibil at militar sa paligid niya ay nagbago ng husto, at lahat sila ay natakot. Mahusay, ang pamilyang Carter ay naligtas. Nagulat din si Ambrose, nagulat sa kanyang puso, ngunit galit na galit pa rin sa mukha, tumakas ang Carter. Ano ang nangyayari? May isang babae kagabi, nagpapanggap na isang emperador. Ang mga miyembro ng pamilya Carter ay inilabas sa bilangguan, sinasabing sila ay tatanungin ng katanungan. Ang gwardya ng bilangguan na si Manto ay pawis na pawis at nag-squat upang sabihin ang sitwasyon. Nang sinabi niya ito, kinakabahan ang gwardya, at hindi siya nakaluhod. Nang mahigpit, ang kriminal ay tumakas. Ito ay isang seryosong krimen ng kapabayaan. Haha, sa sandaling ito, ang buong bulwagan ay nagulo, at ang mga opisyal ng sibil at militar ay lahat ay nagalit. Masyadong laganap, nagpapanggap pa rin ako bilang isang ina. Napakatapang nito, masigla. Ang mga umuulit na nagkakasala na ito ay hindi dapat ligtas. Kamahalan, mas mahusay na ipadala ang Imperial Forest Army na ituloy ito. Sa ilalim ang talakayan,
maraming mga ministro ang nagpanukala kay Ambrose. Ipadala ang hukbo ng imperial na kagubatan upang ituloy. Sa sandaling ito, walang nalalaman na mga hangganan ng walang laman, malamig. Napagtingin sa paligid ng bilog, ngayon ang sitwasyon sa gulo ng Siyam na mainland ay hindi madaling mapakilos ang mga gwardya, at ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang maghanap ng mga doktor, pagpapagamot sa hari. Sabi ni Ambrose Darby walang alam na hangganan inilagay kinaway niya ang kanyang kamay. Okay, lahat mag-atres. Kabanata 2863. Ang pamilyang Carter sa wakas ay nakatakas mula sa bilangguan. Paano nila? May padala ang Imperial Forest Army upang ituloy ito. Opo, kamahalan. Pagkakita sa mga salita ni Ambrose, nagkatinginan ng mga opisyal ng sibil at militar, at hindi na sila nagpumilit at umatras ng sunod-sunod sa bulwagan. Nang makita ang lahat na umaalis, inutusan ni Ambrose ang eunuch na alagaan. Nang mabuti si Haring Kenny at lumabas. Ang aking ina ay matagal nang nakoma, at hindi ko alam kung nagising siya. Biglang, ang malaking Guangfo Palace ay naging desyerto. Sa oras na ito, si Haring Kenny na nakahiga doon ay hindi lamang galit. Ngunit may balisa din. Nais niyang bumangon at ipatawag ang mga opisyal ng sibil at militar, ngunit dahil sa kabigwang may sama ang panloob na okamiya, siya ay naging isang taong hindi nabubuhay, walang nagawa kundi ang isang malinaw na isipan. Tinatrato kita tulad ng aking sariling buhay, ngunit tinatrato mo ako ng ganito. Ayoko na. Patuloy na sumisigaw si Haring Kenny sa kanyang puso, at kasabay nito, ang kanyang orihinal na pagmamahal sa ama at anak ni Ambrose ay unti-unting nagiging galit sa walang katapusang galit. Walang kamalayan, lumabo ang kalangitan sa labas. Pagkatapos ng gabi, ang maliit na beteng na nagbabantay sa sopa ng hari ay nagpahinga din. Whoosh! Sa sandaling ito, nakita ko ang isang madilim na anino, tulad ng isang multo, na tahimik na pumapasok sa bulwagan. Sock-tosk. Pagdating ko sa longta, nakita ko si Haring Kenny na nakahiga doon. Bagaman iminulat niya ang kanyang mga mata, hindi siya makagalaw. Ang itim na anino ay nanigas muna. At sa wakas ay umiling at bumantong hininga. Ito ay dahil sa akin na tumakbo ako ng malayo. Ngunit naging ganito ka, panipi. Ang taong ito ay mapatla na may malungkot na tono. Ito ang messenger ng Hades, si Gang Hao yun. Sino ang taong ito? Sa sandaling ito, kahit na hindi makapagsalita si Haring Kenny, ramdam niya ang aura sa katawan ni Gang Hao. Habang nagulat, medyo nabulabog din siya sa hindi maipaliwanag. Huwag kang magpanik. Pakiramdam ng gulat ni Haring Kenny, bahagyang ngumiti si Gang Hao at mahinang sinabi, hindi kita sasaktan, ngunit sayang. Ang iyong henerasyon din ng mga bayani, pinahahalagahan siya ng kanyang kamahalan na si Pluto napaka, at pinapanta ako dito. Hiniling ko sa iyo na makipagtulungan, ngunit hindi ko inaasahan na magiging huli ito. Pluto, narinig ito, nagulat ang puso ni Haring Kenny. Anong uri ng pagkakaroon ito? The King of Hades is the master of the ghost world. Nagpakita ng respeto si Gang Hao, kung mamatay ka, papasok ka rin sa mundo ng multo. Ikaw, sa sandaling ito, nabigla si Haring Kenny at tumingin sa kanya. Gang Hao, naririnig mo ba ang sinabi ko sa aking puso? Siyempre, ako ang messenger ng Hades. Tumingin sa kanya si Gang Hao na may isang mahinang ngiti. Siyempre naririnig ko kung ano sinasabi mo sa aking puso. Panipi, oo, sa oras na ito kahit na hindi makagalaw o makapagsalita si Haring Kenny. Si Gang Hao, bilang messenger ng Pluto, ay maaaring marinig ang sinabi ni Kenny sa kanyang puso sa pamamagitan ng kanyang saloobin. Pinadalhan ka ni Pluto, ano ang gusto mong makipagtulungan sa akin? Pinilit ni Hari na huminahon at tinanong. Napatawa si Gang Hao at dahan daw ang sinabi, karaniwan na ito ay isang pangunahing isyo para sa seremonya ng Siyam na mainland. Sa pamamagitan nito, tumangala at pababa si Gang Hao kay Hari, hindi maitago ng kanyang titig. Ang kanyang pagkabigo, ito ay naging katulad mo. Ngayon, parang wala nang silbi kay Pluto. Panipi, matapos bumagsak ang boses, aalis na sana si Gang Hao. At marami pang iba.
Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Hari na sumigaw sa kanyang puso. Napakakagyat, dahil ikaw ang messenger ng Hades, dapat mayroong isang paraan upang mabago ako pabalik sa dati, mangyaring tulungan mo ako. Natigil si Gang Hao, naisip sandali, at lumingon. Sinabi, mayroon talagang isang paraan, nakasalalay sa kung nais mo. Sa pamamagitan nito, kumuha si Gang Hao ng isang tableta mula sa kanyang katawan at nagpatuloy, ito ang Nine Nether Profound Ming Peel ng Majesty the Hades. Matapos kunin siya, ikaw pagkatapos ay babalik ito sa normal. Panipi, mahusay, si Haring Kenny ay labis na natuwa at siya ay labis na nasasabik. Gayunpaman, sa oras na ito, nakinig siya sa ni Gang Hao, ngunit dapat mo ring magkaroon ng kamalayan na pagkatapos makuha ang Nine Nether Profound Ming Peel, ang iyong kaluluwa ay kabilang sa hari ng Pluto. Sa madaling salita, sa hinaharap, ikaw ay tuta ng Majesty Pluto. Panipi, ano? Nang marinig ito, nagulat ang puso ni Haring Kenny at natigilan siya. Kabanata 2864. Ang hari sa oras na ito ay nahuli sa isang labanan sa pagitan ng langit at tao at napakabit. Ang emperor ng kanyang sariling marangal na New World Continent ay napakahusay. Paano siya magiging tuta ng Pluto? Ngunit kung hindi ka sumasang-ayon, maihiga ka lamang bang ganito habang buhay? Kung ayaw mo, hindi ko pipilitin ito. Pagkakita ng mga mata ni Haring Kenny na kumikislap at nag-aalangan ng tumugon, hindi makapaghintay si Gang Hao, aalis ako bago magliwayway. Pag-isipang, mabuti ito. Okay, panipi. Nang bumagsak ang boses, lihim nang umisi ang ngipin ni Hari at nagpasya. Payag ako, panipi. Seryoso, ayaw ni Haring Kenny na sumang-ayon talaga, ngunit walang paraan. Upang makuha muli ang mga karapatan, mayroon lamang isang paraan upang pumili. Nang makita ang kanyang pangako, si Gang Hao ay natigilan sa una, pagkatapos ay tumanggaw ng aprubahan, pagkatapos ay lumakad at pinasok ang tableta sa bibig ni Haring Kenny, at sabay na sinabi, tulad ng inaasahan sa isang henerasyon ng mga bayani, mapagpasyahan pa rin ito. Sa sandaling ito, nagulat si Haring Kenny nang malaman na ang kanyang katawan ay unti-unting nababalik ang kanyang intuition. Hindi lamang iyon, ang panloob na lakas ng dantian ay unti-unting nababawi, at ang lalo niyang kinagalakan ay ang nasirang puso niya na dahan-dahan ding gumaling. Ito ba ang epekto ng Nine Nether Profound Peel? Kamangha-mangha, gayunpaman, napansin din ni Haring Kenny na sa parehong oras na nabawi niya ang kanyang panloob na lakas, mayroon ding isang masamang puwersa na tumagos sa kanyang dantian, na kung saan ay ang masamang puwersa na mayroon ang mundo ng aswang. Haring Kenny, tahimik na nanood si Gang Hao at naghintay hanggang umupo ng dahan-dahan si Haring Kenny, pagkatapos ay ngumiti at sinabi, binabati kita sa paggaling mo. Mula ngayon, ikaw at ako ay iyong sariling mga tao. Simula ngayon, dapat mong alagaan ang Pluto. Sinabi ni Gang Hao na kumuha ng isang papel ng anteng-anteng na nagniningning na may asul na ilaw. Sa oras na ito, may tatago mo ang mga masasamang espiritu sa iyong katawan, at hindi madali itong madiskubre ng iba. Intindihin. Tumugon si Kenny at itinabi ang mga kadena. Kaagad pagkatapos, huminga ng malalim si Haring Kenny at sinabi kay Gang Hao, salamat, iyong utos. Huwag kang maging abala upang magpasalamat. Bahagyang ngumiti si Gang Hao. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng masama. Susunod, may mga bagay pa rin na kailangan ka upang maging hari ng Pluto. Pumunta ka at gawin mo ito. Kamahalan, mangyari. Panipi. Naglakad-lakad si Gang Hao ng ilang beses, na sinasabi ang salita sa pamamagitan ng salita. Ang 9 na langit na banal ay nagkalat sa mainland at ang kanilang kinaroroonan ay hindi alam. Kailangan ka ni Pluto upang alamin kung nasaan ang mga banal na ito. Kinokontrol ng mga banal na ito. Panipi. Nang sabihin ito, ang mga mata ni Gang Hao ay kumislap ng isang taksil na ngiti. Oo, ang hari ng Hades ay nagpadala kay Gang Hao upang makipagtulungan kay Haring Kenny upang tuklasin kung nasaan ang 9 na langit na malalim na batang
Babae sa tulong ng kapangyarihan ng New World Royal Family. Orihinal na naisip ni Gang Hao na ito ay isang mahirap na gawain, sapagkat si Kenny ay napakalamig at mayabang at maaaring walang katuturan. Bilang isang resulta, nakita niya si Haring Kenny na naging isang gulay. Para kay Gang Hao, ito ay isang pagkakataong binigyan ng Diyos, kaya't naglabas siya ng siyam. Si Yushuan, Mingdan, banibihag si Haring Kenny at ginawang kanya-kanya. Siyam na langit na santo. Nang marinig ito, natigilan si Hari, nakakunot ang kanyang mga mata. Sa ganyang espesyal na pangalan, sino ang taong ito? Haring Kenny. Tingnan ang malawak na mukha ng King King, ilaw ni Gang Hao, sa partikular. Isiwalat ko, sa madaling salita, na sagasaan mo ang mga taong nag-angkin na ng siyam na araw, mag-iisip kami ng mga paraan sa ilalim ng kontrol, pagkatapos ay sinabi sa akin ni Ling Zhu. Sinabi pagkatapos, inabot ni Gang Hao sa hari ang isang berdeng butil. Malinaw na kristal, puno ng yin, ito ay ang espesyal na espiritu na nagtitipon ng butil ng messenger ng Hades. Ang Spirit Gathering Orb ay isang bagay na natatangi sa mundo ng multo. Sa pamamagitan ng Spirit Gathering Orb, maipapasa ni Hari ang balita kay Gang Hao. Okay, I get it. Tumango si Hari at pumayag. Kahit na hindi ka sumasang-ayon, hindi ito gagana. Sa oras na ito, siya ay tuta na ng Pluto, at hindi niya ito mapigilan. Sa gayon, hindi kita guguluhin na magpahinga ka. Ngumiti ng masama si Gang Hao, lumingon at lumabas ng hall, nawala sa gabi sa isang iglap ng isang mata. Tumawag ka. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Hari at tumingin sa gabi sa labas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa walang katapusang lamig. Gusto mong mahiga ako sa pagbagsak ng dragon sa buong buhay ko. Kabanata 2865. Sa pag-iisip nito, umupo roon si Hari at nagsimulang magsanay. Ang Jiuyo Xuanming Pil ay hindi maaaring makatulong ngunit magkaroon ng epekto ng pagpapagaling ng Aptoror, at naglalaman din ito ng makapangyarihang kapangyarihan ng Yin Sha, kinuha lamang ito, at lahat ng kapangyarihan na Yin Sha ay kailangang gawing sarili niya. Tuldok, umaga kinaumagahan, dinala ni Ambrose si Monica sa Guangfu Palace. Sa oras na ito, ang magandang mukha ni Monica ay puno ng pagiging komplikado at pag-aalala. Matapos ma-knockout ni Sarah kagabi, hindi siya nagising hanggang madaling araw. Pagkagising, ang unang bagay na alam niya ay si King Kenny ay naging isang stupor. Kudlit tuldok. Nabigla at nag-alala ulit ito kay Monica. Bagaman hindi niya matiis si Hari sa kanyang puso, inalagaan siya ni Hari sa mga nakaraang taon, at mayroon din siyang pagmamahal. Ngayon na naging ganito si Hari, pakiramdam ni Monica ay hindi komportable, kaya tumawag siya sama-sama sina Ambrose ng maaga sa umaga. Halika at bisitahin. Kamahalan. Pagpasok sa palasyo ng Guangfu, nanginginig si Monica at hindi mapigil ang sumigaw nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya. Nakita ko si Hari na nakahiga doon, walang galaw. Ina, huminga ng malalim si Ambrose at komplikadong sinabi, sinubukan ko ang aking makakaya kagabi, ngunit hindi ko inaasahan na magkakamali si Luo Ping sa isang kritikal na oras. Nang sinabi niya ito, si Ambrose ay napaka nagkasala. Tingnan ang Hari. Sa oras na ito, hindi alam ni Ambrose at Monica na ang Hari ay nakabawi, at nakahiga doon sa oras na ito, nagpapahinga lang. Mahinahong bumantang hininga si Monica at magsasalita na sana, ngunit nag-ambala ng isang mahinang boses. Madam, labis akong nasiyahan na maaari mo akong makita at makita. Nang bumagsak ang boses, nakita ko si Hari na dahan-daang nakaupo. Nakatingin sa mag-ina na may isang pares ng mga ngiti. Ano? Ang puso ni Ambrose ay nagulat, at siya ay kinilabutan, nakatingin ng walang laman kay Hari na ganap na bobo. Siya, hindi ba siya nabulabog? Kagabi, personal kung sinuri ito. Bukod sa kanyang pulso, naparalisa siya sa buong paligid, kaya paano siya makaupo at makakausap? Nang inig din si Monica sa tabi niya, nagulat at natuwa. Mahusay, ang iyong kamahalan ay mabuti. Ha! Sa oras na ito, narinig ng mga bantay ng palasyo sa labas ang kilusan at mabilis na pumasok upang suriin, at silang lahat ay natigilan. Ito,
Hindi ba naging kabastusan ang iyong kamahalan? Ano ang nangyayari? Ilang sandali, natigilan ang mga gwardya, at naramdaman nila na hindi sapat ang kanilang utak. Pare, sa wakas, nag-react si Ambrose at sinabi kay Haring Kenny, ano ka? Tuldok panipik. Bago siya natapos sa pagsasalita, nag-ambala siya ni Hari. Bakit ako okay? Ang mga mata ni Hari ay kumislap ng walang katapusang galit, at ninisya niya, pinatay mo si Dr. Luo at pinatulala ako. Itinulak mo rin ang lahat ng responsibilidad kay Luo. Sa emperador na doktor, itinuturing kita bilang iyong sariling tao, ngunit tinatreto mo ako ng ganito. Sabihin mo, ano ang dapat kang magkasala? Panipi. Ano? Monica ay labis na nabigla. Sa sandaling ito, si Ambrose mismo ay wala ring nalalaman na mga hangganan. At mabilis na nakaluhod sa lupa, taos puso ang kanyang mukha, mapayapa pinilit. Ayaw ko lamang makita ang mga inosenteng pinatay ng pamilya Carter. Panipi, dahil okay ang Father Emperor, at ang mga bata ay hindi dapat sisihin ang kanilang sarili sa lahat ng oras. Panipi, haha, humirit si Hari, nabawasan ang kanyang galit. Ikaw ay tapat, para sa pamilyang Carter, kailangan kong humiga habang buhay. Pagkatapos nito, mukhang malamig si Hari at sumigaw, halika rito, ilagay ang si Ambrose sa kulungan, at sa gate ng palasyo sa tanghali bukas. Kabanata 2866. Ano, sa sandaling ito, ang puso ni Ambrose ay napailing, at bigla siyang nalumpo. Doon, papatayin ako ni tatay. Gayunpaman, kung nakagawa siya ng isang seryosong krimen, responsable din siya para sa kanyang sariling kapakanan. Bukod dito, ang tiyahin at pamilya ng Carter ay ligtas lahat, at wala siyang pinagsisisihan. Sa pag-iisip tungkol dito, ngumiti ng malungkot si Ambrose, hindi lumaban kahit konti, at hinayaan siyang deposan ng mga gwardya. Kamahalan, pagkakita sa tagpong ito, nanginginig si Monica, at sabik na sabik kay Haring Kenny. Kamahalan, ang bata pa rin at ignorante. Responsable din ako sa paggawa ng isang seryosong krimen. Nakiusap ako sa iyo na ibigay sa kanya ng isang pagkakataon. Shut up. Nagwawalang bahala, walang bahala magambala. Sa paglipas ng mga taon, itinuturing kung parang kanyang sariling anak, kundi pati na rin siya bilang prince. Mayroon pa rin namin ito pumasa sa kanyang trono, ngunit ito kabaligtaran, hindi lamang nagawa ang krimen ng pandaraya sa emperor, kundi pinatay din ang mga nakatatanda ng pamahalaang sentral. Panipi, kung pinatawad ko siya, anong kapangyarihan ng hari ang nandyan? Panipi, sa huling pangungusap, winagiway ni Haring Kenny ang kanyang kamay at malamig na sinabi, dalhin kasama mo si Ambrose. Bumaba ka. Narinig ang utos, maraming mga gwardya ang nagtulak kay Ambrose palabas ng Guangfu Palace. Hindi, si Monica ay nakadama ng pagkabalisa at takot. Sumugod siya upang pigilan siya. Kasabay nito, hindi niya nakalimutan na sumigaw kay Hari, kamahalan, nang lumaki mong pinapanood. Titiisin mo ba? Patay na ako, hindi na ako mabubuhay mag-isa. Panipi, ha! Nang marinig ito, ang mga mata ni Hari ay kumislap sa awa, ngunit mabilis itong napalitan ng lamig. Manatili kasama ang emperador at pumasok sa malamig na palasyo. Nang wala ang aking order, walang pinapayagan na makita. Oo, kamahalan. Sa sandaling ito, lumapit ang dalawang gwardya at pinilit na lumabas si Monica. Kamahalan, patawarin mo siya. Desperadong umiyak si Monica, sinusubukang kumawala, ngunit pinigilan ng dalawang gwardya. Hindi na talaga kumilos, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nakikita ang mag-ina na sunod-sunod na nanatiling isa. Si Hari ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, nang walang kahit konting pag-indayog ng kalooban. Oo, pagkatapos uminom ng Jiuyu Xuanming Pill, nagbago ang kalooban ni Hari. At ang kanyang emosyon ay unti-unting napalitan ni Lengxi. Yung kabila, sa New World Continent, sa isang kagubatan sa bundok sa Timog Silangan na baybayin, isang tao ang patuloy na naglalakad pasulong na may isang malungkot na ekspresyon. Bagaman ito ay naubos, hindi ito nangangahulugang huminto. Ito ang anggulo ng pagbubukas. Mula nang salakayin si Zhang Ju at ni Jack sa kataas-taasang kumperensya.
Si Zhang Ju ay tumatakbo sa nakaraang ilang araw. Orihinal na pagkatapos makatakas mula sa North Mona Palace, nagplano si Zhang Ju na makahanap ng isang ligtas na lugar upang makapagpahinga ng maayos at maibalik ang kanyang panloob na lakas. Ang nakakainis sa kanya ay kahit saan siya magpunta, mahahanap siya ng mga aswang na sundalo ng mundo ng multo. 2 oras na ang nakakalipas, matapos gamitin ni Zhang Ju ang Sky Opening Axe upang maitaboy ang isang alon ng underworld soldiers, sa wakas ay nakakita siya ng isang espesyal na marka sa kanyang katawan, na kung saan ay ang marka ng dugo at espiritu na inilagay sa kanya ni Jack sa oras na iyon. Gayunpaman, matapos na mapupuksa ang selyong espiritu ng dugo, si Zhang Ju ay hindi talaga nakaka-relax. Ang mga sundalong Ming na iyon ay pumupunta at lumalabas ng walang bakas. Kaya dapat silang maghanap ng isang ligtas na lugar upang maibalik ang kanilang lakas. Ngunit nasaan ang ligtas na lugar sa harap mo? Ayan na, sa sandaling ito, nakarating si Zhang Ju sa dalampasigan, nakatingin sa paparating na Coral Island sa malayong tubig, bigla siyang may ideya. Tuldok. Sa sandaling ito, sa Coral Island. Ang Coral Island ay ang pangunahing dambana ng Eternal Life. Mayroon itong espesyal na lokasyon sa heograpiya at matatagpuan sa malalim na dagat. Libu-libong mga milya din ang layo nito mula sa pinakamalapit na mainland. Dahil sa malayong lokasyon nito, ang sitwasyon sa kontinente ng mainland ay magulo sa panahong ito, ngunit ang pangunahing dambana ng palasyo ng Eternal Life ay hindi naapektuhan kahit kaunti. 2 buwan na ang nakakalipas, nilinlang ng puting kabayo ang lahat. Matapos makaupo sa isla, nagtayo siya ng palasyo para sa kanyang sarili sa isla. Malayo, isang piraso ng palasyo ng Chonglo, tulad ng isang palasyo. Sa sandaling ito, sa loob ng palasyo. Kabanata 2867. Ang puting kabayo ay nakaupo sa trono ng walang pahinga, hinihigop ang tsaa na may maluwag na hitsura. Sa tabi niya, mayroong isang payat na babae na may isang maalab na pulang damit na nagtatakda ng mga kaakit-akit na kurba, na may mga magagandang tampok. Ngunit mayroong isang pakiramdam ng malamig na pagmamataas sa pagitan ng kanyang mga browser. Ito ang asawa ng puting kabayo, si Red Snake. Tulad ng puting kabayo, ang pulang ahas ay orihinal na isa lamang sa 4 na dakilang hari ng mahabang buhay hall, ngunit pagkatapos na ang puting kabayo ay naging Panginoon ng palasyo, tumaas ang kanyang katayuan at siya ay naging asawa ng Panginoon ng palasyo. Narinig ko na maraming mga bagay na nangyayari sa mainland continent. Kamakailan, dapat ba may gawin din tayo sa Palace of Eternal Life? Mahinang sinabi ni Red Snake, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng ambisyon na hindi nakaayla. Bagaman nanatili sila sa Coral Island sa panahong ito, binibigyang pansin ng Bema at Red Snake ang sitwasyon sa mainland. Hoy. Ang puting kabayo ay ngumiti at tumingin sa pulang ahas, tumango at sinabi, ano ang pangangailangan ng madali ang gawin? Maghintay tayo at makita. Mas makabubuti para sa Gyushu continent na makipaglaban sa bawat isa. Kapag halos tapos na silang mag-away, lilinisin natin ang gulo. Sa oras na iyon, kung gagawin ko ang mainland continent, Woolen Lord, ikaw ang asawa ng Panginoon. Panipi, Posh. Nang marinig ito, ang pulang ahas ay hindi mapigil ang tumawa, matalino ka. Ngunit mas magulo ang mainland na mainland, mas mabuti para sa atin. Dayanzo, noon lang, dumating ang isang alagad, magalang, may taong dumarating sa isla. At sinabing nais nilang makilala ang Panginoon. Panipi, sino? Sumimangot si Baima at nagtanong. Ang Red Snake ay mayroon ding magandang mukha na may galit, at sinabi na, hindi nasaktan, paano ka nagpatrolya? Maaari ka talagang makakuha ng isang tao sa Corner Island. Bumalik sa Master, ang iba pang partido ay nagbigay ng isang bagay na sinasabi na malalaman ito ng Master Hall pagkatapos makita ito. Sinabi ng alagad na may takot, at nang mahulog ang tinig, kumuha siya ng isang sulat at lumakad at inabot ito kay ang puting kabayo. Ano? Tinatimad na tinanggap ni Bema ang sulat, binuksan ito, at laking gulat niya, at ang buong katawan niya ay tumutulo ng malamig na pawis.
Nakita ko na ilang salita lamang ang nakasulat sa liham, ngunit ang apat na salitang ito ay parang paalala kay Bema, at ang buong tao ay kinilabutan. Ilang buwan na ang nakakalipas, sina Bema at Chester pati na rin ang mga miyembro ng pamilyang Carter, ay dinakip ni Zhangju. Sa oras na iyon, nagpanggap si Chester na sumali sa Zhangju upang may save ang lahat. Sa parehong oras, ginawa niya si Bema na magpanggap na matapat kay Zhangju upang ang lihim na matulungan siya ni Bai Maria. Bilang isang resulta, ang puting kabayo ay nakita ni Zhangju, at pagkatapos ay pinalo. Matapos si Bema ay naging Lord of the Eternal Life, kumuha siya ng maraming elixir mula sa General Altar, at sa tulong ng Red Snake, kumpletong nalutas niya ang nakatagong panganib ng heart pagkawasak at buti-buto. Orihinal na naisip ni Bema na walang nakatago na panganib na sirain ang puso at mga buto sa kanyang katawan, at wala itong kinalaman kay Zhangju, ngunit hindi niya inaasahan na si Zhangju ay dumating sa pintuan. Si Zhangju ba? Sa oras na ito, nang makita ang mga salita sa sulat, nanginginig din si Red Snake at biglang kinabahan. Si Zhangju ay malakas. Tinutulungan niya si Yang Jian na sakupin ang siyam na estado ng syudad, ngunit ngayon ay mayroon pa siyang Sky Open Axe. Ang nasabing pagkakaroon ay simpleng hindi masaktan. Wow! Naririnig ang mga salita ni Red Snake, marami sa mga masters sa bulwagan ang nagbago ng kanilang mga ekspresyon at nagalit. Ito pala ay siya. Ang sungay na ito ang pumatay sa amin ni Palace Master. Chester, maglalakas loob na ipadala mo pa rin ito sa pintuan. Dapat natin siya patayin mamaya at maghiganti para kay Palace Master. Chester, patuloy na dumarating ang ugong ng karamihan, ngunit ang puting kabayo ay labis na balisa. Ako mismo ang pumatay kina Chester. Sa oras na iyon, upang maging host ng palasyo, sinisi niya si Zhangju. Kung alam ng mga sumusunod na tao ang katotohanan, hindi magagawa ng host niya mismo. Pag-iisip tungkol dito, Bema itinaas ang kanyang kamay at sinabi, huwag mag-alala tungkol sa mga ito, lahat ng tao. Ang sungay na ito ay makapangyarihan. Kung away kami ng husto, kami muling matakot na hindi namin magagawang upang maghiganti ang Master Chester, at ibibigay namin ang aming buhay sa walang kabuluhan, makikipag-usap muna ako sa kanya. Nang marinig ito, ang mga masters na naroon ay tumingin sa bawat isa at medyo ayaw, ngunit umatras pa rin sila. Mangyaring umakyat ka. Sa sandaling ito, sinabi ni Bema sa alagad. Tumango ang alagad, mabilis na lumabas, at maya-maya ay pumasok kasama ang isang tao. Ito ang anggulo ng pagbubukas. Kabanata 2868. Nang makapasok siya sa bulwagan, tiningnan ni Zhangju ang magagandang paligid, unang tumawa, at sinabi sa puting kabayo, "Na-miss talaga kita dati, hindi inaasahan." Ang White Horse King ay napaka-ambisyoso, at siya ay naging pinuno ng Longshen Temple sa isang iglap lang ng mata. Panipi, si Mr. Zhang ay seryoso, puti ng puti ang nakangiti at maingat na. Sinabi, "Hindi ko alam kung dumating si Mr. Zhang bigla, ano ang gusto mo?" Panipi, hindi nais ng White Horse na maging magalang kay Zhangju, ngunit walang paraan, masyadong malakas ang kalaban. Nang makita ang ugali ni Bema, tumanggaw si Zhangju na may kasiyahan. Kaya, huwag tayong magsalita ng labis na kalokohan, ang iyong lugar ay napakahusay. Hanapin mo ako ng isang lihim na silid, nais kong umatras at magsanay. Nga pala, ito ang pinuno ng ang Palace of Eternal Life. Dapat mayroong maraming likas na kayamanan sa dambana, at lahat sila ay ipinadala sa akin. Ang tono ay puno ng mga utos, at walang duda tungkol dito. Sa isip ni Zhangju, ang puting kabayo ay isang nakasisilaw na payaso lamang. Nagkataon na makaupo siya sa ulo ng palasyo ng Eternal at hindi niya ito sineryoso. Higit sa lahat, si Bema ay tinamaan ng kanyang sariling heart mapanirang palad at hindi siya naglakas loob na suwayan ang kanyang kahilingan. Sa oras na ito hindi alam ni Zhangju na ang puting kabayo ay nalutas na. Ang krisis ng pagwasak sa puso at mga buto. Ginawa, narinig ito, ang puting kabayo ay galit na galit.
Isinasaalang-alang ba ng sungay na ito ang kanyang sarili bilang isang aso sa ilalim niya? Hindi lamang nais mong isara ang lihim na silid para sa paglilinang, ngunit nais mo rin ang mga kayamanan ng langit at lupa sa pangunahing dambana. Sa pag-iisip tungkol dito, nais ni Baima na tumanggi, ngunit dahil sa takot, pinigilan niya. Maghahanda ako para sa mga kayamanan ng langit, materyal at lupa, at ang aking asawa ay pupunta muna sa silid ng lihim na kasanayan. Sa susunod na segundo, pinigilan ni Baima ang kanyang galit at ngumiti. Pagkatapos, kasama si Zhang Ju, lumabas ng main hall at lumakad patungo sa ipinagbabawal na lugar sa likuran. Makalipas ang ilang minuto, dinala ni Baima si Zhang Ju sa isang lihim na silid sa ipinagbabawal na lugar. Ang lihim na silid na ito, na matatagpuan sa bangin sa likuran ng pangunahing dambana, ay napaka-sekreto. Ito ay isang lugar kung saan ang mga Panginoon ng palasyo ng Eternal ay umatras at nagsasanay, at mahirap para sa mga ordinaryong alagad na makarating dito. Sa sandaling ito, tiningnan ni Zhang Ju ang paligid at tumanggaw ng aprubahan, ang lugar na ito ay mabuti. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng Coral Island. Mahirap hanapin ng mga sundalong ito. Mayroong isang nakatagong lugar, naniniwala ako ang panloob na lakas ay ganap na maibabalik sa lalong madaling panahon. Gusto ito ni Mr. Zhang. Maaari muna itong pagnilayan ni Mr. at hindi magtatagal, ihahatid ko ang mga kayamanan ng langit at lupa. Ang puting kabayo ay magalang na may nakangiting mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot at malamig. Okay, very good. Si Zhang Ju ay nagpakita ng isang mahinang ngiti at pumasok sa lihim na silid. Nang walang alinlangan, sa sandaling ito, nakita ko ang puting kabayo na nanunuya, pinindot ang isang mekanismo sa pintuan ng lihim na silid, at narinig ang isang tunog. Pagkatapos, isang malaking hala ang lumapag mula sa kisame ng lihim na silid, na direktang sumasakop sa sulok. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis na hindi talaga makapagreaksyon si Zhang Ju, at agad siyang natakot. Nakita ni Zhang Ju na ang higanteng kulungan sa harapan niya ay gawa sa isang itim na metal at napakahirap. Pagkatapos nito, mabilis na inilabas ni Zhang Ju ang Sky Axe at tinapik ng malakas ang hala, subalit, ang hindi niya inaasahan ay ang hala ay nanatiling walang galaw pagkatapos ng isang malakas na ingay. Puting kabayo, ang galit ni Zhang Ju ay tumaas, at sa pamamagitan ng hala, ang kanyang mga mata ay nakalok sa puting kabayo. Maglakas loob ka na lokohin ako, naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Si Zhang Ju sa oras na ito ay maaaring maunawaan. Ang ngiti ng puting kabayo ay ngayon lahat ay nagpapanggap na ang hindi niya inaasahan ay ang batang ito ay nakabold na sapat upang asarin ang sarili. Kabanata 2869. Zhang Ju. Nararamdaman ang galit ni Zhang Ju, hindi naman nagpanik si Baima, nginisyon. At sinabi, hindi ko inaasahan, mayroon ako ngayon. Nagsasalita na, hindi namin. Anong uri ng mga hinaing, ngunit dati mong, sinisira ang puso at buto, sa akin. Pinipilit akong sumuko sa iyo, at ngayon ay naghahanap ka ng pintuan upang ipakita ang aking lakas sa akin. Kung kinaya ko ito, paano ako magiging Panginoon ng mahabang buhay? Panipi. Kapag sinabi ito, nagalit ang White Horse, na dating nasa pangkalahatang dambana ng organisasyon ng Wat Ian, ay hindi kasing ganda ng isang aso sa harap niya, at pinahiya niya sa lahat ng paraan. Ngayon, na siya ay natrap, dapat siya huminga ng hininga. Maliit na tao, tumawa pabalik si Zhang Ju at tinatamad na magsalita ng kalokohan. Kumapit siya sa palakol na palakol, at muling hinampas patungo sa hala, ngunit katulad ng dati, bagaman ang palakol na nagbubukas ng palakol ay hindi kapanipaniwala matalim. Ito maaaring maputol, ngunit ang hala ay medyo matalim. Walang mga bakas. Haha, nakikita ang eksenang ito, ang puting kabayo ay tumawa hanggang sa langit at kinutya. Zhang Ju, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Ang hala na ito ay ginawa ng ating mga ninuno ng Eternal Palace, nagawa sa mga meteorite mula sa panlabas na mundo. Ito ay lubos na matigas. Kung ikaw ang tuktok ng lakas, maaaring
Maaghat ang palakol ng kay Tian upang masira, ngunit ngayon, huwag mong isipin ito. Nang sinabi niya ito, si Bai Ma ay medyo mayabang. Oo, si Zhang Ju ay hinabol ng mga sundalo ng Underworld sa ilang araw na. Ito, at ang kanyang panloob na lakas ay napakalubha na hindi niya magamit ang kapangyarihan ng langit na, kung hindi man, isang hala ay hindi maaaring hawakan. Siya sa lahat, naghahanap ka ng kamatayan. Ang mga mata ni Zhang Ju ay pula-pula, at galit na sinabi niya, hintayin mo akong lumabas, ikaw ay Maduraj. Natatakot akong wala ka ng pagkakataong ito. Malamig na ngumiti si Bai Ma. Yin, at pagkatapos ay naglabas ng berdeng-berde lumabas ang panloob na alchemy, ito. Ang panloob na alchemy ng Bilin Centipede, ang lakas na nilalaman dito ay labis na nakakalason, panipik, hindi ka ba nalalason? Hindi ko alam kung may paraan upang mapaglabanan ang masamang lason ng Bilin Centipede. Gayun din, alam ng mahabang buhay na hall na ito na pinatay mo si Chester. Kung papatayin ka, maaari kong ibigay. Nagtapat ako, haha, panipik, bumagsak ang boses, at hinimok ng puting kabayo ang kanyang panloob na puwersa, pinisil ang panloob na Okamiya at itinapon ang mga ito sa hala. Bigla, nakita ko ang isang makapal na berdeng fog, na agad na nagkalat at pinuno ang bawat sulok ng lihim na silid. Ang ulap ay labis na nakakalason, at ang mga kinakaing unos na tunog ay maririnig sa hangin. Si Zhang Ju ay hindi maiiwasan, at agad na binalot ng makamandag na ulap. Kasuklam-suklam at mapanirang bata, hintayin mo ako, tuloy-tuloy na. Pagngalngal ni Zhang Ju sa makamandag na ambon, sinabayan ng hiyawan. Malamig na ngumiti si White Horse, lumingon at umalis kaagad hindi niya ito narinig. Pinag-isipan ito ng White Horse. Pagkamatay ni Zhang Ju, binuksan niya ang lihim na silid at inilabas ang Sky Axe. Ang Sky Axe ay isang walang kapantay na sandata ng mahika, gaano man kalason ito, hindi ito sesabog. Kapag nakuha mo ang Sky Open Axe, maaari mong pamunuan ang Palace of Eternal Life at bumalik sa siyam na mga lalawigan upang ipaglaban ang hegemonyo ng martial arts. Yung kabila, Shanqi Imperial City, Shenyuan Palace. Ang panahon ay masama ngayon, ang madilim na ulap ay napakalaki, at ang mga sibil at opisyal ng militar sa bulwagan lahat ay may komplikadong itsura at solemn na naiisip. Oo, ngayon ang araw upang mapatupad si Ambrose. Ipinatawag ni Hari ang isang daang mga opisyal maaga sa umaga at sumama sa kanya sa pintuang daan ng palasyo. Upang pangasiwaan ang pagpugot sa ulo. Upang mapatunayan ang kanyang emperador na si Tianwei. Ang kalye sa labas ng gate ng palasyo ay napapaligiran ng mga layer ng tao. Ang iyong kamahalan ay papatayin ang prinsipe, ang bagay na ito ay kumalat sa imperial na lungsod, at maraming mga tao ang nais na makita ang kaguluhan. Sa gate ng palasyo, si Ambrose ay nakasuot ng uniforme sa bilangguan, ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali sa mga tanikala, at mahigpit siyang nakatali sa platform ng pagpapatupad. Sa oras na ito, si Ambrose ay may kalmado na ekspresyon, nang walang kahit nagulat, ngunit may bakas ng nostalgia para sa mundo sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, ngunit si Ambrose ay malaki na ang pagkahinog. Kung nagawa na ang mga bagay, kailangang bayaran ang kaukulang presyo. Walang ikinalulungkot. Kabanata 2870. Sa sandaling ito, si Ambrose ay tumingin sa madilim na kalangitan sa itaas ng kanyang ulo, mahinang lumuluha ang kanyang mga mata. Ina, hindi ko magawa ang aking banal na kabanalan sa iyo sa hinaharap. Sa sandaling ito, sa loob ng Shenyuan Palace. Nang makita na halos oras na, itinaas ni Hari ang kanyang kamay. Ang beteng katabi niya ay nagmamadaling sumigaw, bangon at magmaneho. Nang mahulog ang tinig, haantong na si Hari sa daang mga opisyal na pumunta sa pintuang daan ng palasyo upang pangasiwaan si Ambrose. Mag-ulat, sa sandaling ito, isang gwardya ang mabilis na lumakad at magalang na sinabi sa hari, may isang babae sa labas na nagmamakaawa na makita ka. Babae, nakasimangot si Hari at gaanong nagsabi, dalhin mo. Nang sinabi niya ito, ang mukha ni Hari ay malungkot. Humihiling na makita ka sa oras na ito, maaari ba itong ipadala ng pamilyang
Carter upang iligtas si Ambrose. Dahil hinatid ito sa pintuan, hinawakan niya ito at pinugutan ng ulo si Ambrose upang ipakita sa publiko. Tumango ang gwardya, mabilis na lumingon at lumabas, at di nagtagal ay bumalik na may kaakit-akit na figure. Sa sandaling ito, ang makita ang babaeng ito, maging ang Haring Kenny o ang daan-daang mga sibil at militar na mga opisyal na naruroon, ay hindi mapigil ang huminga ng malalim, ganap na natigilan. Nakita ko ang babaeng ito sa kanyang 20s, na may magandang mukha at mas maganda ang figure. Nakasuot siya ng isang light pink na damit, tumingin siya walang kamatayan at labis na kaakit-akit. Maganda, ito ay kasing ganda ng isang Diyos. Lalo na ang ibang makamundong pag-uugali, kahit na sa pagkakaroon ng Shanger, ay hindi mas mababa. Nakita ko ang iyong kamahalan. Ang babae ay nagbigay ng banayad na paggalang, hindi mapagpakumbaba o mapagmataas. Ang pangalan ko ay Lanzin. Ako ay orihinal na isang siyam na araw na santo, at ako ay nasa larangan ng espiritu. Gayunpaman, 10 taon na ang nakalilipas, ang langit at malalim na pagbuo ay bumagsak na naging sanhi ng aming siyam na araw na santo. Ang batang babae ay nawala ang pakikipag-ugnay sa dumi ng Diyos. Panipi, oo, ang babaeng ito ay isa sa siyam na mga banal na langit, Lanzin. Tulad ni Ziyan, makalipas ang kalahating buwan na ang nakalilipas, matapos ang pagkawala ng 9 Heaven Saints, hinahanap din ni Lanzin ang kanyang mga kasama. Gayunpaman, pagkatapos na maghanap ng kalahating buwan, walang bakas. Ngayon, pagkatapos dumaan sa Imperial City ng Apocalypse, nais ni Lanzin na humingi ng tulong kay Haring Guangping. Siyam na langit na santo. Ang lahat ng mga sibil at opisyal ng militar ay pawang mga hanggal, at ang kanilang utak ay yumangay. Nagulat din si Hari, at kasabay nito ay isang lihim na masaya, mahusay, ang messenger ng Hades, na nagtapat lamang sa kanyang sarili, nagtanong tungkol sa kinaroroonan ng siyam na langit na banal, na gumawa ng pagkusa upang magpadala ng isa sa pintuan ngayon. Panipi tandang padamdam. Ito ay lumiliko na maging isang santo. Sa sandaling ito, ang hari sinabi na may isang mapagkunwaring ngiti. Santo, ay kaya kagalang-galang ito ay ang aking karangalan na dumating sa akin para sa tulong. Hindi mag-alala, gagawin ko magpadala ng isang tao upang matulungan kang makahanap ng iba pang mga santo. Panipi, gayunpaman, malapit na sa tanghali. Gusto kong pangasiwaan muna at hilingin sa santo na maghintay sandali. Panipi, pinag-isipan ito ni Hari, at pagkatapos mapugutan ng ulo si Ambrose, maghahanap siya ng paraan upang makitungo sa santo ng Langsan. Salamat, kamahalan. Ang pagkakita sa Hari Kenny ay sumang-ayon lamang, si Lanzin ay napakasaya, at sinabi na may isang maliit na ngiti. Dahil ako ay isang kriminal, titingnan ko, mabuti, tumango si Hari. At pagkatapos ay dinala ito, siya lahat ay lumabas ng main hall at dumating sa labas ng gate ng palasyo. Kita mo ang iyong kamahalan. Pagkakita ng emperador ay lumabas, ang mga tao sa labas ng palasyo na nakamasid sa kaguluhan ay tumigil sa pagsasalita at lumuhad. Itinaas ni Haring Kenny ang kanyang kamay upang mag-sign para sa exemption, at pagkatapos ay umupo sa upuang dragon. Si Lanzin ay isang santo na may espesyal na katayuan, kaya't nagbitiw siya sa kanyang pwesto. Kamahalan, sa sandaling ito, ang commander ng Imperial Forest Army na si Nie Yunxiao ay lumakad at maingat na sinabi, ang oras ay narito na. Oo, si Nie Yunxiao ay ang opisyal ng pagpapatupad na papatayin si Ambrose ngayon. Hindi nagsalita si Hari, ngunit tumango lamang. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.